Magandang araw, magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa mantahang sulok ng mundo, mga ka-BTV. Mega love shoutout sa inyong lahat. Grabe na mga ka-BTV, no? Ano na, unti-unti at tuloy-tuloy na lumalabas yung mga baho ng bawat congressman na sangkot at kontraktor sa flood control, diba? At hinahanap din nila kung nasaan na, hinahanap ng sambayan ng Pilipino kung asaan ba talaga si Saldico, na siya lang ang susi at siya lang ang makapagsasabi kung ano talagang nangyari doon sa insertion at kung sino talaga ang pinaka ulo ng insertion na yan, doon sa 2025 BICAM. At yung may ingay sa kongreso noon about sa confidential ni Pipi Sara, isa na to si Saldico din, di ba? Ang dami niya pang pinagsasabi noon na keso ninakaw daw ni BP Sara yung 125 million. Kaya daw hindi na daw nila binigyan ng budget ngayong 2025 kasi nga hindi daw pa mapapagkatiwalaan. So ngayon mismong si Presidente BBM na ang nagsabi at siya na rin ang nag-inspeksyon ng lahat ng mga project at ang dami-dami niya ng nakitang multo ng flood control. Tapos kayo ngayon, asan kayo ngayon? Wala man lang sa inyo nagpapapreskon, wala man lang sa inyong nag-iingay. Tapos ngayon Kongreso mag-iimbestiga, iimbestigahan daw about sa mga palpak na proyekto ng flood control. Nagpapatawa talaga tong Kongreso na to. Imbestigahan nyo sarili nyo. Sinong maniniwala sa inyo? Ang purpose lang ng investigasyon na yan para pagtakpan yung sarili nyo, pagtakpan nyo ang mga kasamahan yung mga kurap. Naku po, ito talaga ang bagong Pilipinas. Ito ang pangako ni BBM na bagong Pilipinas. Sa report, kumpleto ang proyekto. Pinuntahan niya, nagalit daw di umano siya. Di ako naniniwalang galit yun. May galit bang tumatawa? At kung talagang galit si BBM sa mga korap na to, unang-una pa lang mga ka-BTV, pagka-upo ni BBM sa pwesto, ano agad ang binuwag niya? Ang PACC. Di ba? Anong sasabihin niyang galit siya sa mga korap o iniiwas niya lang ang kanyang sarili? At ito pa ang sabi niya about dun sa tunnel, di ba? Yung sa Baguio. Kung aayusin daw yun at kung i-renovate daw yun, doble na daw ang magiging presyo nun. Kung 250 million yung halaga nun, ngayon daw kung aayusin yun, magiging 500 milyon na daw ang gastos doon.
So mayroon na naman siyang dahilan para mangutang. Dadahilan niya na naman flood control. Flood control na naman. Mangungutang tayo dahil i-renovate. Aayusin natin yung mga flood control na mga nasira dahil substandard. Sasabihin na naman sa taong bayan ganyan. At yung mga ghost project, kailangan talaga natin lagyan dahil binabaha talaga yung lugar na yun. Yan na naman ang ipapangako sa mga sa sambayan ng Pilipino niyan, sigurado, para may mautang na naman. Talagang kung galit ka, Pangulong BBM, ibulgar mo na kung sino talaga ang punot dulo ng problema na yan. Huwag yung puro ka lang bisita, bisita. Ayun na dami ng ebidensya niyan, Pangulong BBM. Ikaw na mismo ang nakakita. Wala nang patumpik-tumpik. Tanggalin mo, kasuhan mo. Huwag nang puro salita sa media na ganito, ganyan, useless, para lang nagtapon ng pera sa ilog. Useless. Sabihin mo kaya sa sarili mo yan. Dahil kung malakas ka at naninindigan ka bilang isang pangulo, ikaw yung may pinakamalaki at pinaka-powerful sa bansang Pilipinas. Kung pinatupad mo lang ang kamay na bakal, at kung hindi mo binuwag sana ang PACC, sana walang nangyayaring ganitong korupsyon. Anong nung PACC? Anong purpose ng PACC? Para protektahan ang kaba ng bayan sa mga korap na politiko na nandyan sa Kongreso. Pero anong ginawa mo? Pagkaupo mo pa lang, ayun, yun agad ang binuwag mo, yung PACC. So ganun sa ginawa mo, obvious na talagang planado. Binuwag nyo yun para makapagnakaw at para makapagkurap ang mga nasa gobyerno. Hindi ko sinasabing sa panahon nun ni Tatay Digong walang kurap. Hindi maaalis yan, mayroon yan. Kahit papano may mga magtatagong kurap talaga dyan. Pero kumunti yung korupsyon noon. Bakit? Takot sila dahil dyan sa PACC na yan. Ngayon, di ba? Talamak ang korupsyon. Ikaw na mismo nakakita. At galing na rin mismo sa bibig na yung Rocknet na yon, kilala mo yung supplier. Sabi mo 3,000 plus lang ang presyo nun, pero ang inilagay sa presyo ng gobyerno 12,000. Doon pa lang sana nakita mo na yun, kasi alam mo palang 3,000 lang yun. After 3 years, kung hindi ang mismong panahon na ang nag-fact check sa inyo, hindi ka pupunta at bibisitahin yung mga proyekto mong flood control na ipinagmalaki mo noong 2024. Tapos ngayon, mahiya naman kayo. Sasabihin mo sa mga kasamahan mo, mahiya naman kayo. Dapat ang sinabi mo, mahiya naman tayo sa sambayan ng Pilipino. Dahil kami
ang nagluklok at nagbigay sa inyo ng kapangyarihan. Pero power tripping kayo. Naabuso nyo ang kapangyarihan na binigay ng sambayan ng Pilipino sa inyo. Samantalang ngayon, kunting ulan, baha. Samantalang yung mga kontraktor, sarap buhay. Habang ang sambayan ng Pilipino, ang mga nasa laylayan, naghihikahos at nakikipagsapalaran sa baha. Samantalang kayo nasa magagandang sasakyan, bahay, habang ang sambayan ng Pilipino tuloy-tuloy nakikipaglaban sa buhay at lumalaban ng parehas. Samantalang kayo nagpapakasasa sa kaban ng bayan. Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-BTV, at ingat po tayo lagi. God is good. God bless us all.